Sir Josh, paano kung i-deny ni Sir Rashid yung ginawa niya sa akin? Umuwi na lang kaya ako ng Pilipinas, doon na lang kaya ako magsampa ng kaso. Kaya hindi naman pwedeng mangyari yung sinasabi mo. Nakausap ko yung abogado na binigay sa'yo ng embassy. Hindi ka pwedeng magsampa ng kaso sa Pilipinas. Ang rape, criminal case yan. Saudi ang may jurisdiction sa ikinaso mo. Sir, paano kung sabihin niya may relasyon kami? Yun kasi yung ginagawa daw ng ibang tao dito para maabswelto. Tapos yung babae pa yung binibitay. Kasi iniisip nila na nakipagrelasyon sa may asawa. Sir, hindi naman ako pwede mabitay. May mga anak po ko. Hindi ka mabibitay. Maniwala ka sa akin. Nakikipag-coordinate ako sa mga kinauukulan. At ang sabi nila, sa shelter house ka daw manunuluyan para safe ka at payapa ang isip mo. Kaya konting tiis lang. We are doing everything we can to help you win this case. Parehong humarap sa prosecutor, sina Mariel at Rashidi. Habang dinidinig ang kaso, nanirahan muna si Mariel sa isang shelter at nag-aral siya ng short vocational course hanggang sa madiskubre niyang... ano bang sabi nila? Kailan ka daw uuwi? Hindi ko pa po alam eh. Nihirit pa po kasi kami dito po. Wala pa palang kasiguraduhan yan eh. Oy, teka, Mariel, tawagan kita ulit ha kasi kararating lang ng kapatid mo eh. May pasa sa mukha. Diyos ko. Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo? Gusto ko lang naman mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko eh. Pero simula pagkabata hanggang ngayon, bakit parang ayaw niyo naman po ako maging masaya? Galit po ba kayo sa akin? Sana po tulungan niyo ako kasi hirap na po talaga ako. Ang bigat-bigat na po. Sana po tulungan niyo ako. Kasi hirap na po ako sa buhay. Bugbog na po talaga yung puso ko. Hindi naging madali para kay Mariel ang muling pagbubuntis niya dahil nasa ibang bansa siya. Hindi siya nakakapagpa-regular check-up dahil hindi sapat ang kanyang pera. Limitado rin ang vitamins na iniinom niya hanggang sa... Kung gusto ng amo mo, kumbinsihin kang iurong ang kaso. Handa ka raw niyang pakasalan at panagutan. Bukod doon, bibigyan ka rin daw niya ng pera. Kasal? Sir, may asawa at pamilya po ako sa Pilipinas. Ano na lang sasabihin sa akin ng pamilya ko? Na ano, sinungaling ako? Na mukhang pera po ako? Hindi naman ganun, Mariel. Pero isipin mo. Isipin mo yung anak mo kay Rashidi. Ha? Yung asawa mo, matatanggap ba niya kaagad ang nangyari sa'yo? Siyempre hindi. Saan ka kukuha ng suporta para sa baby mo? Sir, ako po yung ginahasa dito? Hindi ba karapatan ko bilang babae, bilang tao, na ipaglaban yung sarili ko? Bakit, sir? Kung sa inyo ba yung nangyari? Kung ikaw yung binaboy, ha? Ikaw yung tinapak-tapakan, ano, mananahimik ka lang, ha?